Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat, kasama ng lahat ng sumusubaybay sa internet. Kami po ay buong puso na nagagalak na kayo ay makasama at matyaga na maantabay sa lahat ng ating pinag-uusapan, tinatalakay, na wala naman tayo ibang layunin kundi patuloy na unawain, alamin, saliksikin ang salita ng Panginoon sapagkat sinabi ng Biblia na ang salita ng Panginoon ay parang kayamanan na nakatago sa ilalim ng lupa. Naghihirapan talaga yan na bungkalin, pero pag nakita yung kayamanan ay buong kagalakan na yung taong nakasumpong noon ay tuwang-tuwa siya. Sapagkat lagi ko sinasabi na kung lubos nating maunawaan ang salita ng Panginoon, ito ang ating buhay. Simula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, no? Ay ang kabuuan o kalubusan ng ating paglitaw sa mundong ito, kasama na yung ating, sabihin na natin, normal na pamumuhay. Ay lahat ng yan ay itinakda ng Diyos. Kung paano tayo mag-behave. Sapagkat iyon ay idiniklara na niya na iyon ang katuwiran, no? Na sinasabi sa Bible na katuwiran ng Diyos. Na kung ano yung matuwid sa kanyang pananaw, sa kanyang paningin. Hindi yun lahat nagmumula sa atin. Lahat yun nagmumula sa Diyos. Kaya, huwag tayong magmadunong, huwag tayong magmagaling sa ating sarili. Sapagkat katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 7, walang anumang mabuti na nagmula sa akin. Kung ano yung gusto niyang gawing kung anong gusto niyang gawing ay hindi niya magawa, at yung ayaw niyang maggawin, iyon ang kanyang nagagawa sapagkat walang mabuti na mabuting bagay. Ayan, sinasabi sa Romans chapter 7 verse 18. Yan. Sabi ni Apostol Pablo, For I know that nothing good dwells in me. Pagkat nalalaman ko na walang mabuting anumang bagay na mabuti na nananahan sa akin, that is in my flesh. No? Meron akong nasa na gumawa ng tama, pero wala akong kakayahan na gawin ito. At nasumpungan ko, sabi ni Apostol Pablo, nasumpungan ko na ito ay isang kautusan o isang batas. No? So I find it to be a law. When I want to do right, evil lies close at hand. Yan ang malalim na bagay na hindi natin maintindihan sa buhay natin dito. Pero ngayon tayo ay sumampalataya sa Panginoon at tayo ay tinuturing natin na tayo ay mga alagad ng Panginoon. No? At kiniklaim natin na sa biyaya at sa pananampalataya sa Kanya ay tayo ay na-born again o nakakilala sa Kanya. At inaangkin natin yung salita ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya ay hindi napapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. So, kasunod na parte na ng buhay ng isang Kristiyano ay matuto na tayong mamuhay sa isang bagong buhay na inilatag o itinakda na ng Diyos sa atin. Kaya lang, matutuwa kayo
sa pananalita na ginagamit ng Biblia, lalo na sa kultura at traditions ng mga Hudyo. Kasi kakaiba yung kanilang kultura at traditions, maging yung mga salita nila kung paano nila inintindi yung mga bagay-bagay. Ang ating text may kita po natin sa Colossians chapter 3. Verse 1, umpisa po natin sa verse 1. Ayan. So pinamagatan ko lang yung ating tatalakayan ngayon ay to put off the old self and put on the new self. Sa Tagalog ay hubarin, no? Put off is hubarin ang inyong lumang pagkatao at ibihis ang bago nyong pagkatao. Yan. So, napansin nyo? Parang napakadali lang salaysayin ng Biblia kung paano tayo magpalit. No? Ang luma ay i-undress. Basahin ko lang po sa Colossians chapter 3 verse 1. Kung kayo nga muling binuhay nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag o dumating, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So ito na po yung tinatawag nating blessed hope, no? Yung pagbabalik, yung pagbabago. Na tuwing kayo panay, sabi riyan sa isang kisap mata, na sinasabi ni John the Beloved, kung anong mangyayari sa atin na hindi pa natin nalalaman, pero nalalaman natin pag pumarito siya at dumating siya, makikita natin siya at matutulad tayo sa Kanya. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Natapat ngayon ay inyo nang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong mga bubulaanan o magsisinungalingan sa isa't isa, no? Do not lie to each other. Yamang hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, kasama na pati ang kanyang gawa o nasa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Dooy hindi maaaring magkaroon ng Grego at Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli. Ibig sabihin yung pagkakanya-kanya, no? Yung division. Mga barbaro o isita, mga alipin o laya, kundi ang kategorya na lahat ay si Kristo ang lahat at nasa lahat. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuhan, ng pagpapahinuhod. Mga tiisan kayo sa isa't isa. At
magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ang may complain o sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa bawat ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanawa ng sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Let the word of Christ dwell in you richly. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit ukol sa Espiritu. At magsiawit nga kayo, may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At ang anuman inyong ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ito lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, nang may pagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan niya. Yan. So, yan po ang ating tatalakayin, no? So, hubarin ang ating lumang pagkatao at ibihis ang ating bagong pagkatao. So, normally, magtataka kayo bakit ganoon, no? Para bang ang pagbabago ay parang damit. Na pag may lumang damit ka ay hindi na maganda, may amoy na, ay hubarin mo na at magbihis ka na ng bago. At bago ng pagkatao mo. So, ganun ang rendition ng Biblia, no? Para bang ganun kadali. Pero sa totoo, tunuain natin, no? Kung yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko naman tanda ko sa Roma yon, na ako'y nagsasalita sa inyo sa kapamaraanan ng tao dahil sa inyong infirmity o kahinaan. Ibig sabihin, yung napakataas na karunungan at kaalaman niya patungkol sa salita ng Diyos, ibinababa niya sa level ng tao. Kaya niya ginagawa ito sa ganitong kaparaanan para maintindihan lang ng mga tao yung kanyang ibig sabihin. Dahil mas madaling, sabi ko sa inyo, mas madali nating maintindihan yung mga bagay-bagay na nangyayari kapag nakikita natin. At yan din ay isang kaparaanan ng Diyos, no? Sa kanyang ginagawa ay nagbibigay siya ng kwento, tinatawag nating analogy, pagkukumpara o metaphor. Di ba? Katulad nung paghasik ng kanyang salita, inalitulad niya sa talinghaga ng magtatanim. Kasi doon tayo pamilyar. Kahit na hindi niya explain marami, yung mga bagay-bagay kung paano, kung ano mangyayari. Alam na agad natin kung ano mangyayari. Siyempre, tutubo yung mga tinanim. At ganoon din naman, yung mangyayari talaga sa mga itinanim ng Diyos. Kaya lang, hindi natin nakikita yung mga bagay. Pero naintindihan natin yung proseso ng mangyayari sa dulo, pag may tinanim, ay mayroong bunga na abangan. So, naintindihan yon, no? So, ganun din sa pamumuhay sa spiritual, may mga bagay na hindi natin nakikita, pero maintindihan natin. So, ito, yung mga bagay na spiritual ay inihalin tulad sa mga bagay na literal na nakikita natin. Dahil yun talaga ang inaasahan na gusto ni Apostol Pablo na maunawaan natin. Kaya siguro inihalin tulad niya sa isang damit yung mga bagay kasi katulad ng damit, madaling makita sa tao. Yung klase ng damit, yung kulay ng damit, kung anong style yan, madaling makita. No? Pero yung mga bagay na spiritual ay ginawa niya halintulad sa mga damit na magbihis kayo ng pag-ibig. So medyo nakaka-capture na ng mga tao na ibig sabihin. Yung dapat na makitang expression
hindi yung poot, hindi yung galit. So kita rin yun, no? Yun ay mga imahe na madaling makita. Alam niyo ba na nakakatuwa na kung paano bigkasin ng Biblia ang galit? Ang original word niya, hindi ko na matandaan. Pero ang poot ay nagre-refer sa nose. Nose. Kasi kitang-kita mo kagad ang tao pag galit. Yung nababanggit namin na baluktot na naman ang ilong nito. Parang hindi niya nagugustuhan. No? Merong expression ng Panginoon sa Biblia na ikaw ay usok sa aking ilong. Sa galit niya. Ibig sabihin, para siya toro. Para siya toro na nanginginasing na sa kanyang ilong sa galit. No? So may mga bagay dito na tinuturo si Apostol Pablo bilang gabay sa atin na tayo ay mga bago ng anak ng Panginoon sa Kristo. Pakatandaan po natin ito. No? Una, nakalagay dyan ay saliksikin natin ang mga bagay na nasa itaas. Seek the things from above. So, ikinukumpara niya mga bagay sa itaas at bagay sa lupa. Kadalasan talagang nahihirati tayo sa mga bagay sa lupa, lalo na sa mga bagong technology at mga bagong gawa na talagang nakakatuwa. No? Lalo na yung mga cellphone, computer, television, paunlad ng paunlad yung mga talagang. Pero ang utos ni Apostol Pablo, huwag tayong magbabad sa mga bagay na yan, kundi huwag natin kalimutan o lagi natin saliksikin yung mga bagay sa itaas, mga bagay na panlangit. Bakit? Kasi yung mga bagay panlangit, pang walang hanggan yon. Hindi naluluma yon. Dahil sa mundong ito, talagang dineclare na ng Panginoon ang all things will pass away. There is a time na babaguhin niya ang lahat ng bagay. Mabasa natin yan sa 1 Peter. Yung talagang final na gagawin ng Diyos na pagbabago, tutunawin niya sa pamamagitan ng matinding sa. Di ba, alam naman natin yon nung unang panahon ay natulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, pero nangako na ang Diyos ng isang covenant na kay Noah na hindi na niya sasalantahin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero may mas mataas pa lang antas ng paghatol ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. So seek the things from above. Saliksikin natin yung mga bagay na nasa itaas. No? Kasi yun yung pinaka-mataas. Yung sinasabing bliss, no? Yung bliss, ito yung yung madalas natin sinasabi na paraiso. Wala ng kalungkutan. Yun ay nandoon sa teritoryo ng Diyos. Na ang Diyos lang ang gumagawa nun, no? Hindi natin kaya i-explain yun kung paano niya papawiin ang ating mga luha, aalisin ang wala ng kamatayan. Hindi natin lubos maiisip yun kung paano yun. Wala ng paghihirap. Ang sabi ng Biblia, they will all rest from their labor. Kasi nung nagkasala ang ating ninuno, hindi dapat sila naghihirap pagtanim kung saan na lang tumutubo yung ang gagawin na lang nila, aayusin. Yung Garden of Eden, aayusin lang nila kung saan lang tumutubo yung mga halaman at talagang sa dami ng bunga, hindi mo na kayang ubusin. Pero noong nagkasala sila, kasama sa sumpa, yung lupa, na hanggat hindi mo pinaghihirapan, hindi tutubo. Hindi tutubo yung tinanim mo. Minsan naghirap ka na, wala kang tumutubo. Kasama yun sa curse. So, aalisin ng Panginoon yun. There will be no more curse. Wala. So, seek the things from above. Number 2, set your mind on the things above. Ilagak ninyo ang inyong isipan sa mga bagay na nasa itaas. Diba dun sa Romans chapter 8, diba?
Naunawaan niyo ba yung sinasabi sa Romans chapter 8? Lahat tayo ay makasalanan. Ito yung sinasabi ng mga Reform at Calvin. Na depraved, ibig sabihin wala na daw tayong kakayahan na tayo ang kumusa, na lumapit, humanap, manalangin, o gumusto sa Diyos dahil tayo nga daw ay alipin, patay, bulag, binit sa harapan ng Diyos. At kahit ano daw gawin natin, wala raw tayong bagay na magagawa na magugustuhan daw talaga natin ng Diyos. Kaya sa doktrina nila, ang Diyos talaga ang namimili at yung maliligtas, iyon ang kanyang binibigyan ng biyaya. Diyan nagkakatalo yung kanilang mga doktrina, no? Na yung kabilang grupo naman ay may kakayahan pa ang tao na maghanap sa Diyos, may free will pa siya na maghanap sa Diyos. Yung tinatawag nilang Arminianism. So, lahat ng mga sinasabi nila may katotohanan yon, pero hindi nila malikop o mapagsama yung kabuuan. At hindi nila magpagtagmi yung pinili ng Diyos, yun din yung kusa na mananampalataya sa Diyos. Dahil ang pipiliin talaga ng Diyos ay yung sasampalataya sa Kanya. So hindi nila mapag-reconcile. So set your minds on things above, not on earthly things. So ano ibig ko sabihin doon sa binanggit ko sa Since tayo lahat ay makasalanan, may sinasabi ang Bible, saan natin nilalagak yung ating isipan. Ang sabi sa English, those people who are carnal set their mind on the flesh or desires of the flesh. Yung mga tao naman na spiritual set their mind on the spirit. Ano ba yung spirit? Mas sinabi. Isa na dyan, ang meaning ng spirit, particularly anything that comes from God, number one na dyan ay yung kanyang kautusan. The law is spirit. So kung nagsiset doon, nilalagak ng tao sa kautusan ng Diyos na espiritu, no? At yun ang dinidesire niya na masunod. So doon sila nakakaintindihan ng Diyos. Pero doon sa tao na lagi niyang inilalagak ang kanyang isipan o ang kanyang buhay sa mga nasa ng kanyang katawan, talagang hindi niya maintindihan ng Diyos. Yan ang katotohanan na pinapakita ng Biblia. Pero lahat tayo, according to the Bible, are sinners and depraved. Depende kung saan mo isiset yung iyong isipan. Kaya nga nung nagkaroon kami ng tanungan, nung isang nakausap ko, nagkaroon kami ng, hindi naman debate, pag-uusap tungkol sa ay sabi niya, yung carnal ba ay may tendency pa ba na siya ay makakilala? Kasi sinasabi sa Bible na talagang kung hindi ang Diyos ang kikilo sa kanya, ay hindi siya makakilala. Ang naibigay ko ng sample, sabi ko, di ba sinasabi ng Biblia wala? Noong una, nagsabi ako sa kanya, wala, dahil nag-agree ako dun sa Romans chapter 3. Wala ni isa man. Pero later on, may ibinahagi sa isip ko ang Panginoon, sabi ko, meron. Ang naging sample ko, alam niya kung sino? Si Pablo. Prosecutor si Pablo. Di ba? Baliktad talaga lahat ng ginagawa niya. Saulo. Yan, ibig ko lang sabihin, lahat tayo ay walang nasa na pumunta, umabot, manalangin, o mag-decide patungkol sa Diyos. Ito nga ang reason. Hindi tayo ang nagpupumilit umabot sa Diyos dahil ligaw na talaga tayo lahat. Sabi ng Bible.
para tayo makabayo na patungo na sa digmaan hanggang sa kamatayan. Ha? Ang Panginoon na mismo, ang Diyos na mismo, ang bumaba at hinanap tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you. Di ba? Sinabi rin ng Panginoon doon sa kay Sakeo ata yun. Kung pumarito ang anak ng tao upang hanapin ang mga nawawala. Siya mismo ang naghanap sa atin. And later on, sinabi rin ng Bible, hindi tayo unang umibig sa Kanya. Siya rin ang unang umibig sa atin. Iyon ang very reason kung bakit siya nagkatawang tao. Dahil in any way, hindi na tayo naghahanap sa Kanya. Hindi na natin siya maintindihan dahil Espiritu siya. So, bagamat siya ay napakataas, siya ay bumaba sa level natin at inabot tayo sa ating level. So, yun ang sinasabi ng Apostol Pablo, sa bagong buhay natin ay ilagak natin ang ating isipan sa mga bagay na nasa taas. And number 3, ito na nga yung pinag-uusapan natin, hubarin, put off your old self, kasama yung kanyang mga practices, sabi sa ESV version. Put off your old self with its practices. Yan sa verse 9. Talagay dyan. Do not lie to one another. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, seeing that you have put off the old self with its practices. Magtataka kayo siguro, ano? Binago na tayo. Parang sinabi, parang pag naborn again ka, sasabihin, ang Diyos ang nagbago sa atin. Diba? So, totoo yun. Bakit sinasabihan pa tayo na gawin yung mga bagay na ito? Hubarin niyo yung mga bagay na yan. Huwag na kayong gagawa ng mga bagay na yan. Ha? Bakit sinasabi pa ng Panginoon? Una, iyan na yung ipinapaliwanag ng Diyos ng mga bagong buhay natin. Binibigyan tayo ng pangunawa kasi sanay tayo sa dati nating buhay. Nakala natin, iyon ang mabuti, iyon ang maganda. Di ba? May kasama nga ako na nung nando kami sa Saudi na niyayayaan na manood ng pornography. Maayaw. Sabi ko, bakit parang hindi ka lalaki? Parang normal para sinasabi. Wala namang, ang very reason na sinasabi ay, wala namang masama sa ginagawa natin to, di ba? Lalaki naman tayo, di ba? Lalaki, gawain talaga na lalaki yan. Yan ang understanding natin. Na iniisip natin, wala namang masama sa mga pinagagawa natin. Ngayon, nung dumating yung mga salita ng Panginoon na talagang inilalahad, since ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay gumugusto na magpalikloob sa Diyos, nakikinig ka na kanyang salita, so inibigyan ka na ng instruction sa buhay na ito na ang mga dati niyong buhay, ganito. Kaya nga, ang termino na Apostol Pablo, mawala na yan. Parang damit na, hubarin mo na yan. Kasi sanay ka dyan. At totoo naman, no, yung pangalawang tanong natin, bakit parang pinapaliwanag ng Biblia na parang damit na napakabilis natanggalin? Samantalang, pinapaliwanag din ng Biblia na ang taong nasa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Di ba? Hindi niyo ba naisip o natanong sa sarili niyo na parang sa kwento ng Biblia, parang ang dali magbago Parang madali lang magpalit ng, parang sa pagbabago ay parang pagpapalit lang ng damit. Ganun ba talaga kabilis yun? Ganun kabilis yun.
Kaya kung intindihin nyo, isang sentence lang ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish and have everlasting life. So nagbago na ba siya? May buhay na kagad siya na walang hanggan dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon? Meron. Ngayon ang tanong, bakit? Samantalang, tinitingnan natin sa sarili, simula nang naging Christian ako, wala naman nagbago sa akin. Ito pa rin ako Komedyante pa rin ako Di ba? Di ba ganun ang natin na parang wala namang Pero meron, kung intindihin lang talaga natin ang salita ng Diyos, maintindihan natin ano ba talaga ang bagay na ipinagbabago na ginagawa ng Diyos na minumolde tayo. At sinasabi ng Bible na madali mo naman magawa yan. At totoong madali. Alam niyo ba yung sinasabi ng Biblia na ang sino man nagkasala, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man nagkasala ay alipin ng pagkakasala. Ibig sabihin, alipin ka, kontrolado ka, at may kapangyarihan na kumukontrol sa ito. Pero hindi natin naunawaan, ngayon maunawaan natin paano tayo kinokontrol doon sa lugar na yon ng kasalanan. At paano tayo nakawala doon. Una, madali tayo makawala dahil sa pananampalataya. Hindi natin naintindihan yung kapangyarihan sa pananampalataya. Sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko pinahiya ang mabuting balita sapagkat ito, ano yung ito? Yung mabuting balita. Ano yung ito? Yung salita ng Diyos. Yung mabuting balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang sasampalataya. So sa madaling sabi, yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ngayon, ang sabi ng Bible, Romans 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Kapag yung tao nakarinig ng salita ng Diyos at naniwala siya at sumunod siya sa sinasabi ng salita ng Diyos na mabuti, mawawala ba siya doon sa dati niyang sa kapangyarihan ng kasalanan na pumipilin sa kanya? So paano paraan yung maunawaan yun? Na madali kayo makawala doon. Dahil ang mabuting balita ay balita ng katotohanan. Lahat ay katotohanan, di ba? Di ba? At ang katotohanan ay sa Diyos, ang katotohanan ay Diyos at si Jesus. At pinasusunod tayo lahat doon. Di ba? Ngayon, saan ka ngayon pinapakawala nung ikaw ay sumampalataya at sumunod sa Panginoon? Sa hindi totoo at kasinungalingan. So, naintindihan niyo? So, yun natin yung buhay na alam mo, lahat ito ay okay lang, totoo sa ito, walang masama dito. Pero nung sinabi ng Panginoon na lahat ng gawa na yan, na wala ka pa sa akin, lahat yan ay gawang patay. At tinatawag ka ng Panginoon. Nung sumunod ka sa Panginoon, iyon na mismo ang kapangyarihan na tanggalin ka dyan sa mga bagay na yan. At makawala ka. Una, maintindihan mo yan, makakawala ka sa lahat ng kasinungalingan. Dahil yung kasinungalingan, iyon ang instrumento ng Diablo para patuloy kayo na gumawa sa nasa ng prinsipe ng sanlibutan. Ito. At ang number 1 nating example diyan na tao ay pinasusunod. Saan? Sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, libo-libo, milyon-milyon ang nagkakagulo tungkol twin celebrations na kanilang mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang lugar. Meron doon sa maliit na Santo Niño. Meron dyan sa Quiapo. O meron doon sa dagat. Piña Francia. Meron sa ilog.
Ngayon naunawaan natin na wala pala ang Diyos doon. So, naintindihan nyo na ito to, humihiwalay na kayo doon. Yung ba ay hindi kayo nakatakas? Yung ba ay hindi kayo nakawala? O yung ba ay hindi kayo pinalaya? Kaya mabilis. Mabilis, naunawaan talaga natin na at nag-umpisa ka na ngayon na mamuhay ayon sa katotohanan at hinahanap mo na kung ano yung katotohanan at kung ano yung matuwid sa harapan ng Diyos. At kung ano yung mga bagay na masama at gawa ng kasalanan na ipinapaliwanag naman ng Panginoon. So, nung naiintindihan na natin yung mga bagay na yan, may kakayahan na tayo na unti-unting umalis sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na hindi galing sa Diyos. Kaya pwedeng masabi na parang mga damit na dati ikaw pala mura, ngayon medyo pinipigil mo na dahil alam mo na hindi maganda at ikaw ay dati nangunguna sa chismis, no? Nakalagay sa Bible, gossip. Hindi lang gossip, nakalagay sa Bible, slanderer. Ano yung slanderer? Mapanira, mapanlibak. Kaya kita niyo yung ating politika. Siraan dito, siraan doon. Oh. Alam nila, okay lang yun. Pero lahat na bumuhay sa ganoon. Kasi gantihan. Hindi na nakikita yung katotohanan sa mga bagay na sinasabi nila. So ngayon, pinapaalalahanan na tayo. Kasi tayo ay nasa kaliwanagan, naunawaan natin yung katotohanan at naunawaan natin yung mga bagay na mabuti na sinasabi ng Panginoon. Lahat ng bagay na mabuti sinasabi ng Biblia. Oh. Ano sabi dyan? Put to death. Ano yung ibig sabihin ng put to death? Mamatay. Pero sa ibang translation, hindi na dapat makita. Pag sinabing put to death, ilibing nyo na. Ilagay nyo na. Ano? Kaya nga sinasabi ang paliwanag ni Apostol Pablo, kung kayo ay nasa kay Kristo, dapat patay na kayo sa kasalanan. Bakit pa kayo nabubuhay uli sa dati yung mga buhay? Yan ang question si Apostol Pablo. Na hindi naintindihan ng mga taga-Korinto, hindi naintindihan ng mga kapatid sa Roma kasi hindi nila nakikita na lubos na dapat mangyari yon. Kaya nga paliwanag ni Apostol Pablo, parang damit yan. Ito. Iyan ang luma niyong pagkatao, iyan ang luma niyong damit. Ano yung mga luma niyong damit? Kayo ay lasinggero, kayo ay babaero, kayo ay sugalero. Ha? Lahat yan. Chismosa. Ha? Nangungutang, hindi nagbabayad. Oh. Lahat yan, pinaliwanag ni Apostol Pablo, ang mga nabubuhay sa mga ganyan, huwag silang umasa na sila ay makakapasok sa langit o magmamana ng karya ng Diyos. Iyan ang terminology na ginagamit ni Apostol Pablo. So, naliliwanagan sila. Malinaw yun. Instruction, malinaw yun. Na pag iyan ay pinamumuhay mo pa, buhay pa sa iyo, at umaasa ka ng langit, sabi ni Apostol Pablo, huwag kang umasa ng langit. Kasi maliwanag yan na hindi yan magmamana. Hindi yan ang bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay ikinamatay na ni Jesucristo. Lahat yan ay hinatulan na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Patay na. Dahil si Kristo ay namatay sa kasalanan. Lahat yan. Ngayon naunawaan mo na. So ano ng buhay meron kayo? Kaya ito, struggle ng mga bagong Kristiyano dyan, struggle. No? Dahil yung attraction ng kanilang mga dating kasama, katrabaho, katropa, mga kaklab. O, pare, halika na. Hindi natin ginagawa natin. Ano yun? For the boys.
medyo nahirapan na siya bumakpang dahil kagabi, yan ang pinag-aralan namin na parang hindi na siya. O, ba't malungkot ka? Dati ang saya-saya mo, dati ikaw pa naumuna. O, naiintindihan ba nila yon? Hindi nila maintindihan yon. Ha? O, pag sinabi mo, yan ang sinabi ng Biblia, yung pakialam naman si Pablo, patay na yan si Pablo, matagal. Alam mo yung mga pilosopo mga tao? Ha? Ano pakialaman? Huwag mo nang pakinggan si Pablo, patay na si Pablo, matagal na. At saka yung saan niya sinabi yun? Sulat ni Apostol Pablo sa Corinto. Ay, sa Corinto lang yun, hindi sa iyo. Tinawa yung mga pilosopong tao. Ganon sila magano. Oh. So, yan na yung bago na sinasabi dahil lalo tayong binibigyan ng linaw ng instruction ng Panginoon, lalo pa pag sinabi niya na ito na yung dating mong lakad. Alam niyo, unawain niyo, no? Talaga, kung talaga yung nagsasaliksik kayo, unawain niyo talaga. Inaalis kayo ng Panginoon doon. Alam niyo ba kung bakit kayo inaalis doon? Una, inaalis kayo ng Diyos doon dahil yun ay masama. Pangalawa, inaalis kayo ng Diyos doon dahil yun ay unrighteousness. Ano yung ibig sabihin ng unrighteousness? Baluktot. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi matuwid. Wala sa katuwiran. Okay, obserbahan nyo. Yung una, yung mga anak ay nag-aaral ng maayos, masipag mag-aral, talagang nag-ano siya. Tapos, nagkaroon siya ng barkada. At inangyayaan na siya sa iba't ibang mga laro na addict na. O ngayon, bakit ka nagagambala? Kasi nawawala na siya sa tama. Kasi dati ito ang tama. Wala akong problema. Di ba? Ngayon, umiiba na siya. Kahit hindi mo sabihin na mali ang ginagawa niya, nalalaman mo na hindi na tama. Nagkakaroon ka na ng alarma. Yan ang hindi natin alam. Sa Diyos. Kaya binabagsak ng Diyos, itineklara ng Diyos, ito ang righteousness ng Diyos. Ito na talaga ang dapat na buhay at klase o manner ng pamumuhay mo. Kaya sinasabi ng Panginoon, the moment na ikaw ay lumiko, yun nga, ang very strict ang ng Panginoon, huwag liliko sa kanan, huwag liliko sa kaliwa, straight lang. Pakita niyo yan? At dinugtungan niya, nahahaba ang buhay mo, ibig sabihin, magiging maayos ang buhay mo. Dahil the moment na ikaw ay lumiko sa kaliwa o lumiko sa kanan, isa na yan sa magpapaiksi ng buhay mo. Alalahanin ninyo, yung mga dating yung mga kasama at kaibigan na alam ninyo na kayo na mismo nagsabi na napariwara. Hindi lang sila napariwara. Napariwara, nawala na. Ngayon, ano ang kasabihan natin yan? Ngayon, istorya na lang sila. Istorya na lang sila. Sorry ba? So yan ang sinasabi ko na pag pinag-aaralan niyo ang Diyos ay matuwid. The Lord is the rock and His work is perfect. As yung pag-aralan niyo yung mga salita niya, all His words are just, righteous, holy. Nililinaw niya yun. Kaya kayo pinasusunod doon. Kasi pag yun ang sinunod ninyo, yung tunay na kapayapaan ay sasayo. At ang pinakamaganda ron na hindi natin naiintindihan, alam niyo ba kung ano? Kapag ikaw ay tumusunod sa Diyos, ikaw ay nasa protection ng Diyos. Hindi ka magagalaw ng dyablo. Dahil walang bagay na pwedeng iakusa sa iyo ng dyablo, nasa katuwiran ka eh. Yan, dyablo, tuwan-tuwa yan, hanapan ka ng butas. Katulad ng mga ginagawa ng mga tao ngayon, kapag ikaw ay nasa posisyon. Hindi sila tumitigil hanggang di ka malaglag sa posisyon mo. Kasi lahat ng klase ng intriga,
sisilipin sa iyo. Nakita niyo? Na kaya yung pagiging hari, kailangan din meron siyang alituntunin na galing sa Diyos. Nabasa niyo ba yon? Na even hari, ni-require ng Diyos na siya ay magkaroon ng sarili niyang alituntunin, na hindi siya ihiwalay dun sa mga alituntunin na yun. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 25, yan, nakita niyo yung title niya. Yan ay mga bagong buhay. No? Sabi rin dito, to put on the new self, created in the likeness of God and in true righteousness and holiness. Kailangan, hello, hibayan nyo na angkinin nyo yung mga bagay na yon. Kung ano ang pagkakatawag sa inyo ng Panginoon, hindi lang kayo tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, tinawag din kayo ng Panginoon sa bago, matuwid at banal na pamumuhay. Hindi pwede magkahiwalay yon. Ligtas ako pero nasa dati pa rin akong pamumuhay. Hindi pwede mangyari yon. Diyan nahihirapan ng mga Kristiyano. Gusto lang nila kasi meron silang Savior. Pero gusto pa rin nila na naglilimayon pa rin sila sa dati nilang buhay. Hindi pwede yun. Kaya yan siya sabi, hubarin nyo na yon at ibihis nyo yung bago nyong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Nakamukha ni Kristo. Ano ang isa sa mga dapat maging kamukha tayo ni Kristo? Mapanalanginin. Ha? Wala kang makikita ng Kristiyano na hindi nanalangin. Matuto na kayong manalangin. Expected ng Diyos siya na manalangin ka dahil ikaw ay anak na niya. Ganito kayo manalangin. Hindi na Diyos ang tawag nyo. Naintindihan niyo ba yon? Ama. Ang pakilala ng pangalan ng Diyos na hindi nakikilala, na pinagkakaguluhan kung si Yahweh ba o si Jehovah ba ang utos ng Panginoon, tawagin nyo ang Diyos doon, Ama. Kasi meron na siyang relasyon. Sa panong paraan, siya na ang Ama ng ating Espiritu. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, the Father of our Spirit. Kasi iba na ang Espiritu natin, binigyan na tayo ng bagong Espiritu. At yung dating Espiritu na meron tayo kay Satanas, kaya tayo napapasunod sa lahat ng kanyang desire, tinanggal ng Diyos yun. So, ano ibig sabihin? Talagang iyakma mo na ang sarili mo dito sa sinasabi ng Panginoon na mamuhay ka na ng matuwid. Kaya wag kang masasabihan na, ganyan mga Kristiyano, nauuna ka pa sa bisyo. Huwag sana yun. Then magkakatotoo ang sinasabi ng Biblia na naaalipusta ang ngalan ng Diyos dahil sa iyo. Ikaw nakiklaim na isang Kristiyano pero hindi nakikita ang pagka-Kristiyano mo o hindi nakikita ang buhay ni Kristo sa buhay mo. Yan. Created, sabi riyan, ibihis natin ang bago nating pagkatao na nilikha ng kawangis ng Diyos saan? Sa katuwiran at sa kabanalan. So yan na ngayon ang takbo ng ating buhay. Sa verse 25, therefore, having put away, ano yung put away? Itinapon mo na, falsehood. Ano yung falsehood? Lahat ng mga di totoo, kasinungalingan, and let one of you speak truthfully to his neighbor. Hindi ba hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, normal na hindi ka magsabi ng totoo kasi natutuwa ka pa na magtago ng mga bagay-bagay at mas natutuwa ka pa na niloloko mo pa yung kinakausap mo, lalo't kaya mong lokohin, tuwan-tuwa ka pa ron.
Alam niyo yung malisya na yon o yung ugali na yon. Ugali ng Diablo yun. Hindi sa Diyos yun. Unawaan niyo. So, having put away the falsehood, let each one of you speak to the truth to his neighbor, for we are members of one another. Do not be angry and do not sin. Kapag ikaw nagalit, huwag kang magkakasala. Yan ang madali ito, alam mo kung saan, sa kalye. Kung nagkagit-gitan lang, galit, labasan na kagad ng mga sandata yun. Madalas natin makikita, nag-square pa sila, no? Para silang nagsasalpukan sa loob ng ring. Do not let the sun go down in your anger. Give no opportunity to the devil. So let the thief no longer steal. Wag na ang mga magnanakaw, wag nang magnakaw. Matuto na siyang magtrabaho. But rather let him labor, magpagal. Doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone. Nakikita ninyo normal na problema ng mga mag-asawa. Dahil nahirapan ng buhay, ang lalaki nahirapan magtrabaho, so napipilitan yung babae na lumayo. Pero yung lalaki na naiwan, sarap buhay naman. Hindi niya tinignan yung kanyang responsibilidad. So nangangawa yung kanyang asawa na parang siya na pasan niya na yung mundo roon. Nakita niyo na ang bawat isa ay wala na sa tama. Kaya pag wala na sa tama, magkakagulo yun. At marami dyan humahantong sa, lalo't pag nagkakaroon pa ng mga relasyon na hindi tama doon sa iba, humahantong yun sa pagpatay. Nakakalungkot yun. Kasi nga, wala na sa tama. Pag wala sa tama, ay magkakaroon ng trouble, magkakaroon ng galit, magkakaroon ng puot. Nakita niyo ba yung dating bago sila nagkasama, nagkakilala, sweet, at nung nagkakilala sila, sweet sila, na para bang pukyutan, honey na hindi mo mapaghiwalay. Pero paglipas ng panahon, nag-aaway na sila sa harap ni Tulpo, hindi mo na makita yun. Puro busangot na lang ng mukha ng babae ang makikita mo, o kaya yung lalaki naman. Nawala na kasi, parehas na sila wala sa tama eh. Wasak na eh. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Na hindi mo na pwedeng magsisihan dahil parehas sila na wala sa tama. At magsisisihan kung sino yung nag-umpisa. Ikaw nag-umpisa niyan eh. Kaya napakahalaga na manatili doon sa sinasabi ng Panginoon para walang lumabas na problema. Yan. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion. Nakita niyo ang dami. Na marami kayong lilinisin sa inyong katawan. Na alam niyo sa dati niyong pamumuhay normal lang. Pero na pag iniisa-isa na ng Panginoon sa Biblia, no? Meron pa ako nito, meron pa ako. Marami pa ako impact noon, isang yan. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Put them all away, sabi ni Apostol Pablo, anger, wrath, malice, saka yung, alam niyo yung bitterness, yung kapaitan. Sinasabi niya ng Biblia yan, wag magkaroon nawa sa inyo ng bitterness. Kasi pagmumula ng gulo yun, pagmumula ng sakitan yun, kailangan mahil yun, mawala yun. At ang remedyo, isa sa mga remedyo doon, sinasabi ng Biblia na magpatawaran. Kaya lang, tayo, pag nagawan tayo ng offense, lalo na medyo malaki yung offense, ang hirap natin magpatawad.
Kaya nga binibigay ng Panginoon yung basihan ng ating pagpapatawad. Ano yung basihan? Forgive each and every one of you. Sabi ng Panginoon, just as Christ forgive you. Mas malaki at mas mataas ang utang natin sa Panginoon. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi mo ba kaya patawarin? Kaya pag iniisip mo ang sarili mo, hindi mo talaga siya mapatawad. Pero pag iniisip mo na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, dahil malinaw din sa salita ng Panginoon, ang hindi magpatawad, hindi rin siya patatawarin ng Ama. Compulsory. Wala kang magawa. Kasi yan na yung buhay ng ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Put them all away, anger, wrath, malice. Alam niyo ba yung malice? Yung malice, maganda yung pakitungo, pero meron siyang pailalim na iniisip na di maganda. Yun ang malice. Yung tinatawag na bad eye. At marami sa tao yan. Maganda ang pakita, pero merong iniisip na di maganda sa kabila ng kanyang isip. Slander, paninira, obscene talk. Yan, sanay na sanay kami dyan kapag kami nagkakatumpukan sa inuman. Lahat na nakatarantaduhan at mga kaberdihan ng mga kwentuhan. Hagak-gakan pa kami ng tawa niya pag nagkakano. At ang ugali namin dyan, kung ako ay nag-example ng isang obscene o isang green na kwento, ang level niya ay 2. Magdadagdag siya na isang kwento, ang level niya ay 3. Magdadagdag siya na isang kwento. Ano na kami? Palakihan kami. Yan ang ugali natin, di ba? Pasikatan, pagrabihan yung kalokohan na ginagawa. And do not lie to one another. So therefore, having put away falsehood, let each one of you speak truth to his neighbor. Ano ang dahilan kung bakit tayo kailangan maging tapat sa kapwa natin, lalo na sa loob ng iglesia at sa kapatiran? Ang pananaw dyan, sapagkat isa tayong miyembro ng malaking katawan ni Kristo. At walang miyembro na katawan ni Kristo na loko-loko. Ay, ako dyan, yung kapatid natin, nasa pahayan, loko-loko yun, walang ganon. Kasi yan ay binanala ng Diyos. Binanala ng Diyos ang buo niyang katawan. At namatay na ang Panginoon sa kasalanan. Lahat ng kalokohan at kasalanan ay kinamatayan na ng Panginoon at hinatulan na ng Diyos sa katawan ni Kristo. And put on the new self, which being renewed in the knowledge after the image of its own Creator. So ano kailangan natin para tayo ay patuloy na mabago? Ito na ngayon, yung kaalaman. Kaya nga, maraming turo yan sa bagong buhay. Maging sa iglesia, yan tinuturo, di ba? New life in the Spirit. Na hindi naman natin lubos na maintindihan noong unang panahon. Na lagi ang iniisip noon natin ay meron tayong espiritu na bumababa sa atin at talagang siya ang nagtutulak sa atin para gawin yung mga bagay-bagay na gusto ng Diyos. Hindi gano'n dyan. Hindi gano'n. O, lilinawin ko Iba yung espiritu na yan. Makikita nyo Ang espiritu na sinasabi ng Biblia para tayo ay mabago ay yung espiritu ng kanyang salita na isa-isa at unti-unti na ibinibigay sa atin. Yan yun. At yun ang nagiging alituntunin natin sa ating buhay na siya natin ipinamumuhay. Iyon ang tanim. At yung mabuting pag-uugali at mabuting pagkatao na magiging tayo, iyon na ngayon ang bunga sa buhay natin. Na hindi natin gawa yun. Hello? Hindi natin gawa yun. Kung bakit ikaw bumait, kung bakit ikaw naging mapagkumbaba,
Hindi mo ginawa yon. Iyon ay gawa ng Diyos sa buhay mo sa kapangyarihan ng kanyang salita at spirito. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya lang, ang papel natin ay pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon at sundin natin. And later on, magiging buhay na natin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Diyan tayo hinuhubog. Kaya yung tao na ayaw sumunod, hindi na mabago yun. Kaya nahirap isipin, no? Paano tayo binabago ng Panginoon? Nahirap isipin. Pero kung sumunod ka, malalaman mo. Kasi maintindihan mo na kung bakit pinasusunod ka. Yung experience doon, mararanasan mo na. At doon din makukumpirma ng Panginoon sa pagsunod mo, kahit na ikaw nagsasuffer, doon makukumpirma ng Panginoon ano ang number 1 na katangian para maligtas ka. Yung pananampalataya, doon makukonfirm na talagang genuine ang iyong pananampalataya. Dahil in spite na ikaw ay nagsasuffer, sumusunod ka pa rin sa sinasabi ng Panginoon. So mabasahin ko na lang po ito, hindi na tayo sa Colossians chapter 3 verse 11, sabi ni Apostol Pablo, "Here there is no Greek, Jew, circumcised, uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and in all." So ano na yung pananaw at kaisipan na dapat meron ng mga kapatiran sa loob ng iglesia? Wala na kampi-kampi. Yan ay makalaman, karnal. No, ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay Pedro. Kami ay mga lahing, mga royal blood, kayo ay mga poor. Hindi. Kay Kristo, lahat ay pantay-pantay. Wala ng Grego, wala ng Israel, wala ng Negro, wala ng Hudyo, wala ng puti. No? Di ba? Tinitingnan ng iba na sila puti. Sila ay higher race. At yung ibang mga lahi ay mga slave. No. Pero kapag kayo ay nasa Panginoon, lahat kayo ay pantay-pantay kasi lahat kayo ay miyembro ng katawan ni Kristo. At hindi kayo tinuturing ni Kristo na, meron ako dito balat, isa negro, yung isa dilaw. Hindi gano'n. No, lahat kayo ay iisa dahil lahat ay si Kristo ay nasa sa atin. Put on then as God chosen one, holy and beloved. Ito yung ibihis, no? Compassionate. Ano yung compassionate? Mahabagin. Compassionate heart, mahabaging puso, kindness, mabuti o mabait. Humility, ano yung humility? Mapagkumbaba. Meekness, maamo. Patience, mapagpasensya. Bearing with one another, ano ibig sabihin ng bearing with one another? Magpasensyahan sa isa't isa. No? Kung may complaint daw, magpatawaran sa isa't isa. As the Lord has forgive you, katulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo, kayo rin ay dapat magpatawad. At higit sa lahat, ito yung pinakasusi, no? Yung pinaka-highest. Put on love. Sa lahat ng ginagawa ninyo ay may pag-ibig, kaya nyo ginagawa yun dahil may pag-ibig. Yung pag-ibig, hindi ito sensual, hindi ito social, no? Kundi ito ay genuine care. Totoong pagkalinga sa kabutihan ng iyong kapwa o lalo na ng iyong kapatid. Yan ang tunay na pagkalinga. So, sabi riyan, put on love at yung pag-ibig daw, ayun ang nagbubuklod sa lahat para kayo ay nakita ninyo, kung lahat ay nagmamahalan, walang nagagalit, walang napupuot, nagiging mainam at harmony, tahimik, mapayapa yung samahan. And let the peace of Christ rule in our heart. So mapapansin ninyo, no, yung salitang peace.
Yung salitang peace kasi, may kinalaman yan, para maunawaan ninyo, kapag ikaw ay na kay Kristo, meron kang tunay na kapayapaan. Ngayon ang tanong, saan ka tunay na mayroong kapayapaan? Sa puot ng Diyos sa kasalanan. Since nabubo na ang dugo ni Kristo sa kasalanan, kaya sinasabi ng Bible, siya ay pagpalubag-loob. Ano yung pagpalubag-loob? Propitiation. Ano yun? Pampawi ng galit. Ang ibig sabihin doon? Siya ang pumawi ng galit. Si Jesus, yung kanyang sacrifice. Kaya hindi pwedeng ikaw ay magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. By nature yan, na feeling mo i-condemn ka dahil sa kasalanan mo kung wala si Kristo sa buhay mo. Hindi mo matunay na mararanasin yung tunay na kapayapaan. Dahil laging ang tao, laging takot mamatay. Kasi alam niya, sa pagkamatay niya, may naghihintay sa kanya. Hindi paraiso. Apoy, katulad noong mayamang lalaki, di ba? Apoy. So let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly. Ayan. Magpayaman kayo sa inyong puso ng salita ng Panginoon, teaching and admonishing one another in all wisdom. Magturuan kayo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa ng may buong karunungan. Umawit kayo ng salmo at ng himno at mga awiting spiritual ng may pasasalamat sa inyong puso sa Diyos. At sa lahat ng inyong ginagawa, whether ito ay sa salita o gawa, gawin nyo to sa ngalan ni Jesus. Ito ang pinagtataka ko, maraming gumagawa ng mabuti, pero hindi nila binabanggit na ginagawa nila yun sa ngalan ni Jesus. Importante yun. Importante yun. Kasi, kaya importante yon kasi ginagawa mo yon bilang pagluwalhati sa ginawa ng Panginoon. Yun ay pag-honor. At yun lang ang mabuti na nagawa na tatanggapin ng Diyos dahil pag wala sa pangalan ni Jesus, hindi yun accepted sa langit. Diyan muli maunawaan bakit si Jesus ang way papunta sa langit. Kung yun ay ini-offer mo para sa Diyos at wala si Kristo, hindi tatanggapin sa langit yun. Kasi si Jesus Christ ang way to the Father. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo yan. Whatever you do in words or in deeds, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Ang totoo, nahihiya. Maraming gumagawa ng mabuti pero nahihiya sabihin yung ngalan ni Jesus Christ. Malinaw sa Bible na pag kinahiya mo ako sa lupa, pagdating sa langit, huwag mo asahan na i-acknowledge ka ng Diyos. I-acknowledge ka ng Panginoon. Literal na sinabi ng Panginoon yun, ikakaila ka rin niya sa harap ng anghel at sa kanya, sa harap ng Ama. So magkaroon ka ng courage. Alam niyo bakit? Kung bakit wala silang courage na minsan ipangalan sa pangalan ng Panginoon? Kasi katotohanan, may persecution sa ngalan ni Kristo. May persecution. At ang salita at pangalan ng Panginoon, nakakairita yan sa hindi maliligtas. Nakakairita yan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ayun, lahat ay tumuyo. Hallelujah. Masalamat sa panibagong karunungan at kaalaman, lalo na sa aming bagong buhay. Tunay, Lord, na kung di namin naunawaan o nakikita ang salita mo, Panginoon, ang araw dito, ay mamumuhay lang kami ayon sa gusto namin pamumuhay. Pero hindi pala tama yun, Panginoon. Meron ka palang instruction o patakaran na dapat kami mamuhay, Panginoon. Na doon kami lumakad at yun ang aming ipamuhay. Ayan, salamat, Lord, sa mga salita na ito. Pagyamanin mo, Lord, at itanim ang mga salita na ito sa aming mga puso. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Nakilangalan ni Jesus. Amen and Amen.